sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga, ayun, papatayin. Nilabas na ni Mr. Morales ang audio-video na magpapatunay na umano'y may gustong magpagurgor sa kanya. Okay. Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Sige ito, bakit ganito? Oh my God. Tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, sige ito, bakit ganito? Tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ayun. Ito po yung ano, no? Dali po, ibabalik natin, ano? Yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, wow. Parang pagka nagmaterialize itong ano, no, itong negotiation na ito ay maaari siyang maging director. Wow po mga kababayan ha. Gagawin nila ang lahat, inoopera nila itong kaibigan ni Mr. Morales, itong middleman, para lang talagang patahimikin itong si Mr. Morales. At supposed to be po ay hindi pa haharapin sa Senado. Noon pa ito yung pangalawang pagdinig. So ang tinitingnan natin ngayon, bukas, ang Lunes, ano po ang mangyayari. Pero malinaw po dito sa video mga kababayan, ang kanilang pinag-uusapan ay ang pananahimik nitong si dating PDEA agent, Mr. Morales. Sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain mo na kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred, ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, yan. So yan po yung ano na yan, yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan, tapos ikaw. Opo, so, dating taga-PDEA. So tinitignan ko po kasi sir yung date, that is May 1. May 1 po, May 1, tapos 10:32 AM. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. sige ito, bakit ganito? Tayo mamamagitan. Sandali lang po, no? Ito po yung kausap niya na doon sa video call, yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po natin to. Kasi nga yung mama, hindi, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede niyo po i-stop mo na? Opo. Sige po. Ito po. Opo. Ano natin? Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay? Yung sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po. No? Ibabalik ko po. Yan. Ito po yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay. Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso nag-ano kaming sabi niya huwag ka nang umano diyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigasyon sa PDEA na wala akong kinalaman diyan na. So yan lang ang problema mga kababayan po natin. Dahil ang iniisip po ngayon nitong mga napangalanan at isa nga po diyan si Bongbong Marcos alias Bunget ay siya po ang nagpalabas nitong kopya nitong dokumento. At ang sinasabi nila na well planned daw ito dahil gustong pabagsakin at sinasabi pa nila part daw ito ng destabilization. Pero para kay Mr. Morales, wala itong koneksyon sa politika. Lumabas lang po siya, paulit-ulit ang kanyang sinasabi na lumabas siya para malinawan ang isyong ito at sana ay gusto niya sana maimbestigahan ito at malaman kung bakit nakakalabas ang mga dokumento kagaya nitong kanyang pinirmahan at dating ginawang operation which is base nga doon sa kanyang informant. Ngayon, hindi na po talaga tayong magdadalawang isip kung bakit gusto nila ipagurgor itong si Mr. Morales.
Iisa lang po ang ibig sabihin. Ang dokumentong ito ay 100% legit. Kasi bakit nila pagsasayangan ng oras itong si Mr. Morales na kausapin, takutin, ipatumba, ipagorgor, kung ang dokumento ay hindi totoo? Pwede naman nilang i-deny, pwede nilang sabihin wala si Bonget sa ganong araw, sa ganyang location, hindi siya pupunta dyan. Kahit inamin pa ni Maricel Soriano na ang unit na yon sa Rockwell Makati ay sa kanya. So pwede sila magpalabas ng kanilang statement, pasinungalingan. Hindi yung sasabihin nilang professional liar itong si Morales, jokebox. Ito, jokebox ba ito? Professional liar ba ito? Ayan na po, napakalinaw na ebidensya, napakalaking bagay ito para mapatunayan at mapasinungalingan ang kanilang claim na hindi dapat pagkatiwalaan itong si Mr. Morales. Di ba? Yung mga nagsasabi po dyan na akala mo ang lilinis dahil may kaso na si Mr. Morales, hindi dapat itong paniwalaan. Yung nasa Kongreso nga, may kaso sa Ombudsman. Ang nasa Senado, convicted. Di po ba? So, anong pinagkakaiba nila kung talagang ang kaso lang ang kanilang pagbabasihan? Mas matindi pa nga sa kanila kaysa kay Mr. Morales. Kasi si Mr. Morales, dismiss ang kanyang mga kaso. Kasi talagang nagulat din ako, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako, meron ka bang galit? So, totoo lang. Nagagalit talaga ako sa inyo. Dahil nga, sabi ko, illegal ito eh. Hindi, yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na, tingnan nyo, sa halip na nagbistula akong suspect eh. Nagbistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong dito eh. Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing. Ganyan, doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na itipa ko noon. Doon lamang po eh. Wala nang iba. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na, alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso. Okay, grabe. So, tuloy napapaisip po tayo. Hindi kaya ganyan ang ginawa kay Mr. Solueta? Yung sinasabing isa sa mga witness na dapat ay isa umano sa magpapatunay na si General Bantag ang may kagagawan sa paggurgor sa dating broadcaster na dahilan kung bakit nagtatago ito ngayon si General Bantag dahil posibleng mabubuko na ang kanilang tinatagong sikreto. Ngayon pinapalabas nila na itong si Mr. Solueta ay inatake sa puso at yung isang babaeng talagang taga Batikos din nila yung nasa Cebu na sinasabing inatake rin sa puso. Kasi parang nagkataon lang ba ito? Kaya tuloy napapaisip po tayo eh. Sa ganitong paraan na sinasabi pala nila na pwede ipagurgor ang isang tao sa parang natural po na pagkamatay, kagaya nitong atakehin sa puso, nabangga ng sasakyan. So mapapaisip po tayo na kung may mga nagsasalita against sa kanila tapos inatake sa puso, na aksidente, ay pwede palang hindi pala natural ang kanilang pagkamatay, kundi talagang pinag-isipan, pinagplanuhan para ang kakalabasan ay legit na natural yung kanilang pagkakamatay at walang foul play. So ngayon, dito kay Mr. Morales, napapaisip po tayo na ganun pala ang kanilang ginagawang paraan para maitumba ang mga kritiko nila, mga kababayan. Pinto ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Sikat talaga itong Indiano na itong si James Kumar, mga kababayan po natin. Anyway, mamaya, titingnan natin itong mga record ni James Kumar, ang tindi po, mga kababayan. Yeah, ngayon ko lang na-realize siya na. Di ba, kagabi? Tama po, Sabi ko, tapos yun sa kanya rin nadudulas din na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Pakipatuloy. Sige po. Bakit, pipinta ka?
Hindi, ibig sabihin, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Bang pala, KJ. Okay. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung udulo? Sige po, eto po. Kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Bang pala, KJ. Okay. Yeah, I mean, Ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012 na makalipas ang mahigit isang dekada. Ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga ano, no, sa halip na ano, no, bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na ano, no, kasi kung gusto nilang malaman ano, yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ngayon, inaantay yung ano, kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas. At sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tantad na CCTV yung bahay. Kung baga sana talagang meron din silang mga ano, no, pinag-iingatan na for ano, no, for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o ano man. So kahit ano pa yung kanilang pag-iingat, dito nabisto sila mga kababayan po natin. Dahil kung matalino sila, matalino po itong si Mr. Morales at dito napapatunayan niya na talagang totoo po itong dokumentong ito. Dito lang po yung ating pagbabasihan, ito lang po talagang ito ay legit. Kasi bakit siya pag-iinitan, bakit siya ipapatumba kung hindi naman legit yung ginawa niyang report. So ngayon, mga kababayan po natin, hindi ko alam kung ano po ang inyong magiging reaction po dito. Pero ang nagiging reaction ko dito ay parang naawa, natakot ako dito kay Mr. Morales dahil hindi lang buhay niya ang nanganganib. Sigurado ang kanyang pamilya na rin. Kasi alam nyo, yung kanyang pag-expose nitong paggamit umano ng illegal na droga, nitong si Bongbong Marcos, ay malaking iskandalo ito mga kababayan. Kita nyo mga congressman, mga senador, inaatake na siya. At mismo si Bongbong Marcos ay inaatake na rin siya. At nagsalita ito sa media. Imbis na i-deny at kontrahin itong si Mr. Morales, pinapalabas niya pa na sinungaling at napakarami daw ng kaso. Sila nga rin, marami rin kaso, di ba? Si Jinggoy, may kaso rin. Itong si Suarez, may kaso rin sa ombudsman. Hindi sila, hindi dapat papaniwalaan. Mas may tiwala pa nga tayo kay Mr. Morales. Dahil ito po, documented ang kanyang sinasabi. Sila, ano ang kanilang basihan? Yung mga na-dismiss na kaso ni Mr. Morales. Kaya po tayo mga kababayan po natin, malapit na talaga ang 2025. So titingnan nyo po kung sino itong mga politiko na dapat na nating iikis diyan sa ating mga balota na talagang hindi naman nagtatrabaho base sa kanilang mandato. Hindi nagtatrabaho dahil gusto proteksyonan ang ilang politiko na mas mataas sa kanila. Walang dignidad paano yan? Leader ng ating bansa, ganito pala ang kanyang totoong gawain. So dapat talaga patunayan niya na hindi totoo itong claim ni Mr. Morales sa pamamagitan ng isang drug test talaga, mga kababayan po natin. Yan po yung ating panawagan. Magpapulburonte siya at dapat naka-live para makita talaga lahat ng bawat Pilipino na walang doktor, walang kasinungalingan, walang mikos-mikos, magic-magic na gagawin itong ating presidente. So yan muna yung ating update mga kababayan. Kayo po, ano po ang inyong naramdaman, komento patungkol sa isyong ito. Basta sa akin, legit po itong si Mr. Morales. Dokumento niya na hawak at itong CCTV na kanyang pinakita. Kahit ano pang debunk na kanilang sabihin nila, bakit kumagalaw itong CCTV? Siyempre, auto-tilt, auto-rotate na mga CCTV po na kapag gumagalaw ang kanyang kinukunan ay gumagalaw din siya dahil sa sensor. Yan ang tinatawag
na smart CCTV. Kasi may sinasabi, bakit daw gumagalaw ang CCTV? Obviously daw na scripted. Ako po, yung asyunga lang yung mga nagsasabi ng ganyan. Maraming salamat at yan po yung ating panibag.